1, 2, 3, go! Sabay! 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Perfect na. Uy, yung pwede ba yun? Balik mo na yan. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Yung dami nyo lang. Isang burger na ubo. Ay, isa pa. Hindi lang kayo. 1, 2, 3, go! Go! O, siya. Ay, tama na. 1, 2, 3, go! 3, go! Ay! Hoy, tama na din. Go! 1, 2, 3, 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 go! Oh! One, two, three, go! Ay! One, two, three, go! 1, 2, 3, go! Ay! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go! Ang bilis. Tagal-tagalan natin, no? Yun nga yung challenge. Minyan lang siya. Ano? Uy! Wait lang, unfair. Let's get... Unfair. Unfair! Malala na. 1, 2, 3, go! O, siya. 3, go! 1, 2, 3, go! Ay! 3! Ay! 2, 3! Uy, kanina ka pa. Ayun na yan. Hoy! Hoy, bitawan mo, be. Ano, be? 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Walang ganyan. Walang gaganyan. 1, 2, 3! Ang sarap. Sabay! Oh, alam mo ka naman. Tingnan nyo na, pwede naman pala ganito? Bayan pa ito. Tuwangan, babay na natin guys. 1, 2, 3, go! Ayun lang, Bye! Nangangin ang pag-ibig ko. Lilipat tayo sa kalawakan. Iiwan na natin ang mundo. Magiging sayaw at sa mga ala. Basta't ba ikaw at ako ay sa'yo. Ang pag-ibig. First time ko nga pala ngayon gagawa ng bulaklak sa buong buhay ko. Na sobrang effort pala talaga netong gawin. Na opo, from scratch lahat tong gagawin natin ngayon. Mula nga sa paggawa ng mga maliliit na bulaklak, dumami, hanggang sa makagawa na nga tayo ng bouquet. Pilit ka muna. Pilit ka muna. Yan. Pangarap ka na. Hala! Ginawa niya. Uy, thank you! Ang effort ko naman!
Maaga nga pala ako namili ngayon kasi gagawa nga ako ngayon ng project. Nabukas na nga daw yung deadline nito, sabi ni teacher. Chot! Di mga guys, hindi ko rin alam kung bakit ako gagawa ng bulaklak ngayon. Na may pagbibigyan nga tayo. Na isa nga siya ngayon sa importante sa buhay ko. Wow, buhay ko daw. Pero seryoso mga guys, first time ko nga lang pala gagawa ng bulaklak. Na ilang araw ko nga pinanood yung tutorial para nga ma-perfect nga natin yung paggagawa ngayon. Nagamit nga lang pala tong ribbon. Nakakagawa nga tayo ng bulaklak dito. Na yung card nga yung ginawa kong basihan dyan na sukat. Na yung sukat kasi nun mga guys, para rin siyang petals na magiging bulaklak din. Nagagamit nga tayo nitong kandila para na din mag-wish kasi malapit na yung birthday ko mga guys. Shawot! Hoy, ba't tinipan? Sindihan mo ulit yan. Nasa mga oras nga na yun mga guys. Pinapainitan ko nga lang dyan yung ribbon para ba hindi magimulmol, para ba hindi magkapira-piraso yung sinulid ng ribbon, at para maging maayos nga yung bulaklak mamaya. Di siya makalat tignan. Kaya siguro kung gusto mong gumawa ng bulaklak, ito na yung tutorial. Pero medyo matrabaho nga lang siya. Pero okay lang yon. Ang importante para sa taong mahal naman no mga guys. Wow, sana all mahal chawat no. Na ito nga yung pinaka-challenging part para sa akin. Kasi ito yung pinaka-matrabaho. Kailangan mo din kasi talaga ito ma-perfect. Kasi dito tayo magbabase kung magiging maganda ba yung bulaklak. Kailangan kasi talaga ito maging pantay para magmukha siyang flower. Na pag di pumantay ito mga guys, magmumukha itong talbos. Shoot! Unti-unti nga ang patong nakakagawa nga tayo ng bulaklak. Na nasa 14 pala na ribbon yung nilagay natin dito. Diba? Medyo marami-rami din. Nasa 14 nga na yun mga guys. Magiging ganito nga yung itsura ng bulaklak. Diba? Nakaisang bulaklak na tayo. Nasaya ko nga dyan. Kaya naman umisa pa ako dito para matapos ko na nga itong gagawin ko ngayon. Nasa una medyo mahirap talaga siya. Pero kapag medyo nakabisa-bisado mo na rin to, medyo na-enjoy mo na rin siyang gawin. Nako mga guys, baka sa sobrang enjoy ko nito, gawin ko ng negosyo to. Chot! At syempre, para magmukha talaga itong mga bulaklak, bumili rin pala ako ng glitters at pang spray nga para sa bulaklak. Na para kumapit nga yung glitters mamaya. Na favorite color pala to ng pagbibigyan natin ngayon. Na lahat ng favorite niya nilagay ko na dito. Ewan ko na taga kung di niya pa magustuhan to mga guys. Na grabe oh. Isang bulaklak pa lang to nagagawa natin. Ang ganda na. Na-excite tuloy ako matapos to. Kasi mukhang magiging maganda nga yung kalalabasan. Kaya naman nag-spray pa nga ako ng panibago para makagawa pa nga tayo. Na ang ganda talaga ng bulaklak ng mga guys. Na para talaga siyang totoong buhay na bulaklak. Na ang saya nga rin ni mama dito. Kaya sabi ko sa kanya na yung isa. Pero baka daw magkulang yung gagawin ko ngayon. Na kinabukasan na pala to. Na medyo matagal din kasi talaga tong gawin. Maraming oras yung kailangan. Na dinamihan ko rin pala yung bulaklak para mas maging maganda nga yung resulta ng gagawin natin ngayon. Gumawa din pala akong mas maliit na bulaklak. Yung bang parang naka-close pa lang yung rose mga guys. Nailalagay ko kasi to sa mga may parting may siwa para wala ba siyang space. Na lumipat pala ako dito sa sala para mas magawa nga natin siya ng mas maayos. Na itong gagawin kong flower mga guys, DIY lang to. Di ako ganun ka-eksperto. Pero syempre gagawin ko yung best ko dito para papaganda nga itong bouquet. Na gumamit na lang din pala ako dito ng karton. Kasi wala na tayong no choice. Wala rin ako nahanap na pang support dito sa magiging bulaklak natin. Na kailangan kasi mga guys dapat nakakatayo. Na ito na pala yung last part na gagawin natin. Na ito medyo dinamihan ko nga to. Kasi di ko nga to kabisadong gawin. Baka magkamali-mali. Mahirapan tayo maganap na ito. Na importante pa naman to sa bouquet. Isa to sa nagpapaganda. Na ito kasi yung pinaka magiging cover nga ng bulaklak. Kaya kailangan maging maganda to. At maging pantay nga yung pagkakalagay na ng balot natin dito. Na habang tumatagal nga, medyo nakikita ko na nga yung forma ng bulaklak. Na grabe, sobrang proud yata ako sa sarili ko nito. Kasi tignan nyo, sobrang ganda ng nagawa natin. Ay ako lang pala yung gumawa. Na para nga hindi makita itong karton. Tatapalan na nga rin natin siya ng plastic dito. Para nga mas lumaki nga tignan yung ginagawa natin ngayon. Na grabe no mga guys. Sobrang effort pala talaga na itong ginawa ko ngayon. Na di ko nga expect na magagawa ko to. Una, pinag-iisipan ko kasi talagang gawin to. Baka kasi di maganda yung maging resulta. Lalo, first time lang din natin tong gagawin. Kaya naman ipa-fast forward ko na siguro to ang mga guys. Na baka naiinip na kasi kayo dyan. Pero wait, lagyan lang natin ng paru-paro tsaka letter. Na ito na pala yung finished product mga guys. Ang ganda nga ng nagawa natin ngayon. Maganda ba? Pero parang maganda naman ng mga guys. Wag na kayong ano dyan. Naibibigay ko pala tong ginawa natin bulaklak kay Mi. Kasi may importanteng araw nga siyang sineselebrate ngayon. Kaya sa mga oras nga na yun, sabi ko wag muna nga harap. Ito muna. Yan. Harap ka na. Hala! Hala, eto? Ilang araw na pala din. Nagtatampo ka kasi. Ginawa niya. Uy, thank you! Ang effort ko naman! Happy 16th Emmy. Deserve mo yan. Ayun lang. Bye-bye!
gives me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need a next one. Mama loves. Andito pala ako ngayon sa Manila mga guys kasi maglalakwatsa muna ako. Chot! De mga guys, pupunta nga tayo ngayon sa airport. Nakasama ko din si ate kaya marami kaming bagahe. Nainiwan muna namin si mama sa bahay kasi wala magtitinda sa tindahan. Nakinakabahan nga ako kasi baka mag-exceed nga yung baggage allowance natin. Pero syempre, okay lang ma-stress sa dalang gamit. Wag lang sa pamasahe. Kaya gagamit ako ngayon ng InDrive app. Kasi budget friendly to mga guys. Na magko-commute nga ako ngayon kasi di nga ako nagdala ng sasakyan. Nakaka-hassle din kasi sa parking nun. Mabuti na lang talaga meron ng InDrive na dahil marami nga tayong bagahe. Pinili ko yung mas malaking masasakyan. Heto nga yung nagustuhan ko talaga sa InDrive. Malaki yung natitipid ko. Na perfect nga to para sa mga students and sa mga young professionals out there. Kasi sobrang budget friendly nga nito mga guys. Na makalipas nga ng ilang minutong paghihintay, dumating na nga din si Kuya Driver. Na sobrang bait pa nga ni Kuya mga guys. Sobrang friendly pa. Kaya naman naging komportable yung buong biyahe ko papuntang airport. Na ang smooth ng ride, hassle-free at pasok sa budget. Kaya naman download InDrive now. Legit na this is your budget-friendly rides. Ayun lang. Bye-bye! Grabe mga guys. Malapit na nga matapos tong bahay natin. Na ilang tumbling na lang. Di na talaga tayo babahain. Na nakaabang na nga yung mga roof truss sa taas. Na ilang araw lang din lalagay na yung bubungan. Kaya ngayong araw mga guys, hayaan nyo muna akong i-update ko kayo dito sa lagay ng bahay. Sobrang tagal ko na hindi nakakabisita sa pinapagawa nating bahay mga guys. At dahil wala nang tilapia, kakamustahin na muna natin na may tubig pa naman dito sa dinadaanan namin mga guys. Pero dito nga sa eskwelahan wala naman. Na dito nga namin muna pinark yung sasakyan mga guys. Kasi baka nga mag-swimming din siya sa baha. Na medyo mataas nga yung lupa dito. Kaya dito muna nakatira sa expander. Na kung saan-saan na nga ito nakatira. Ang sabi ko sa kanya, kaunting tiis na lang. Kakaroon na siya ng permanenteng bahay. Na heto na nga yung magiging bahay niya. Na pagdating ko pala mga guys, natuwa talaga ako. Kasi tingnan nyo, may itsura na nga yung bahay. Na heto nga yung pinaka-side ng bahay mga guys. Na dito muna nga tayo sa pinaka-front. Na pagkita ko nga, nagulat ako. Kasi ang laki din pala talaga ng bahay. Na mukhang marami tayong lilinisin dito kapag natapos. Dito na nga muna tayo sa ground floor mga guys. Na dito nga sa baba, nakaabang na din yung mga butas. Kasi dito nga sa parting to, dito nakapwesto yung CR. Na dito naman sa kabila mga guys, dito yung kwarto ni na mama. Na ewan kong kwarto pa nila. Si parang ayaw niya sumama sa akin. Ayaw daw niyang iwan yung tindahan. Pero syempre, di ko naman din iiwan yun. Lalo na doon tayo nagsimula. Ang lagi nga sabi sa akin ni mama, huwag talagang makakalimot kung saan nanggaling. Kaya laging humble lang din talaga si Chow. Nandito pala mga guys yung kusina. Dito ako nagluluto. Habang si ate, dito naman siya naghuhugas ng plato. Chot! Sa second floor na muna tayo mga guys. Ang dami kasi talaga nagtatanong sa inyo kung ba't hindi ako masyado nag-update sa bahay. Na madalang ko nga lang ko yung update mga guys. Kasi gusto ko nga, meron talaga siyang pagbabago. Na mabilis na nga lang din daw itong matapos. Kasi nakatayo na nga daw itong bahay. Na nakaabang na din pala sa taas yung roof truss mga guys. Na baka sa susunod na araw, ilagay na din yung bubungan. Ako excited na ako mga guys. Nakapag talaga natapos lahat ng mga solid followers ko dyan, invited talaga. Kasi may guest room din dito. Nandito guest room ha. CR din to. Nandito pala sa kabila mga guys. Nandito na yung kwarto ko. Na grabe mga guys. Totoo na talaga to. Hindi na talaga to chawat mga guys. Nawala na talagang it's a prank to sa dulo. Na nagpalagay nga ako ng extra space dito mga guys para sa walk-in closet. Na para yung mga damit ko hindi hiwa-hiwalay. Na minsan kasi di ko alam kung saan nakalagay. Nandito nga sa kwarto, meron din balcony. Na para tuwing umaga, pwede rin tayong tumambay dito. Tapos pakapi-kapi lang na parang senyorito. Chot! Dito pala sa second floor mga guys. May malaking butas dito. Kasi high ceiling nga tong bahay. Nandito naman sa kabila. Si ate na daw mag-house tour. Kasi sa kanya naman daw to kwarto. Nandito nga daw yung peso ng tulugan niya. Dito naman sa kabila. Dito daw nakalagay yung vanity mirror. Na kung saan daw doon siya nagpapaganda kahit di naman gumaganda. Chot! Dito naman daw nakalagay yung mga damit niya. At dito sa kabila, dito naman daw nakalagay yung mga bag niyang tagta 500 pesos. Chot! Malapit na nga talaga tong matapos mga guys. Kasi sabi sa akin, halos nasa 60% na daw tong bahay. Na syempre 40% na lang. Pwede na natin tong tirhan. Na manifesting mga guys. Ikaw na magkakaroon ng sariling bahay. Basta lagi mo lang galingan sa ginagawa mo. Sipagan mo lang. At wag mong kalimutan na lagi ring magdasal. Kasi ibibigay din sa'yo yan sa tamang panahon. Na kapag deserve mo na yung isang bagay. Ayun lang. Bye-bye!